Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Jaire, isa sa mga matagal nang nakikinig sa programa ninyo. Bago pa man nagkaroon ng Spotify at bago pa man sumikat ang kung ano-anong platform, nakasanayan ko nang makinig ng mga kwento rito sa YouTube channel ninyo. Naalala ko pa nung nasa college ako, minsang may nag-share ng link sa amin ng kaklase ko. Ang sabi niya ay pakinggan ko raw tong totoong kwento raw ng mga tao. At mula noon ay tuwing wala akong ginagawa bago matulog, kung hindi makinig sa inyo ay para bang naging bahagi na rin ang araw-araw ko ang mga kwento ng ibang tao. Nakakagaan kasi ng pakiramdam na kahit papaano ay nakaka-relate din ang mga naranasan nila. Pero ngayong gabi, Papa Dudut, ako naman ang susubok na magbahagi ng isang kwento. Hindi lang ito simpleng karanasan, kundi isa sa mga parte ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nasa freshman pa ako nang mangyari ito. Galing po ako sa probinsya, hindi naman gaanong kalayo pero ramdam ko pa rin ang layo ng pamumuhay doon kumpara rito sa Maynila. Lumaki ako sa simpleng pamilya. Ang tatay ko ay isang magsasaka at ang nanay ko naman ay may maliit na tindahan sa tabi ng bahay namin. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya't mulat sa pool ay nakasanayan kong maging responsable. Tumulong sa gawaing bahay at alagaan ang mga nakababata sa akin. Nang pumasok ako sa kolehiyo dito sa lungsod, unang beses kong mawalay ng matagal sa pamilya ko. Nakatira ko ngayon sa isang maliit na dorm na malapit lang sa campus. Sa unang linggo ko pa lamang ay ramdam ko na kaagad ang hirap ng pagiging independent. Ikaw na mismo ang maglalaba ng mga damit mo, mag-aasikaso ng pagkain at magbabudget ng baon. Hindi biro ang adjustments, lalo na't sanay ako na kahit papaano ay may nanay na tutulong sa akin sa probinsya. Pero sinasabi ko na lamang lagi sa sarili ko na parte ito ng paglaki. At kailangan ko rin kayanin para sa kinabukasan ko at ng pamilya ko. Bukod sa mga regular na klase, required din kami na kumuha ng ROTC. Doon nagsimula ang mga karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo. Sa umpisa ay kinabahan ako dahil wala naman akong background sa mga bagay na pang-militar. Pero dahil kailangan ay pinasok ko na rin. Hindi ako pala salita, kaya siguro ay una nila akong nakilala bilang tahimik. Hindi ako yung tipong una mong mapapansin sa grupo. Pero sabi nga nila kahit tahimik ay kitang-kita naman ang determinasyon. Gusto ko kasing patunayan sa sarili ko at sa pamilya ko na kaya ko ring magtagumpay kahit na mahirap. Sa simula ng training ay hirap na hirap ako. Lalo na kapag under the sun kami na halos isang buong araw. Tapos ay sunod-sunod ang drills. Pero sa kabila ng lahat ng yon,
Unti-unti rin akong nakahanap ng mga kaibigan. Unti-unti kaming nakakabuo ng samahan bilang isang batch. Ang pinakamalaking challenge sa amin ay ang COQC training kung saan ay talagang sinubok ang lakas, disiplina at pagkakaisa ng bawat isa. Doon kami mas naging close sa isa't isa kasama ang pagtitiis, pagtulong at pagbibigay ng lakas ng loob kapag may gustong sumuko. Minsan ay may mga araw na sobrang bigat ng training pero sabay-sabay naming tinatawanan pagkatapos. May mga pagkakataon ding nagtutulungan kami kapag may mga hindi makadalo o kapag may nahuhuli sa requirements. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay naming lahat, ang graduation ng COQC. Isa yung malaking bagay para sa amin dahil tanda yun na kinaya namin ang lahat ng pagsubok at opisyal na kaming kabilang sa hanay na mga respetadong cadet officers. Pagkatapos ng graduation, natural lang na magplano ang batch namin ng selebrasyon. Nagkaroon ng group chat at doon nagsimula ang usapan tungkol sa outing. Sabi ng iba ay dapat daw sa resort lamang malapit sa campus para mabilis. Yung iba naman ay gusto sa beach para mas makapag-relax. Hanggang sa may nabanggit ng White Beach sa Batangas. Kung tutuusin ay hindi pa ako nakakapunta roon. Pero sabi nila ay maganda raw ang lugar. May white sand at nature. At sakto para sa isang overnight bonding. Halos lahat kami ay na-excite lalo na't first time naming mag-outing bilang grupo. Pero sa gitna ng kasiyahan ay may isang senior na biglang nagsalita. Sigurado ba kayong kaya ninyo ang lugar na yon? May kakaibang tono ang pagkakasabi niya. Hindi ko alam kung biro lang ba o may gustong ipahiwatig. Ang iba ay natawa lang at hindi na pinansin yon. Pero sa isip ko ay may gumuhit na katanungan. Ano kaya ang ibig niyang sabihin doon? Dumating ang araw ng outing. Nagkita-kita kami sa harapan ng campus at sumakay sa nirentahang van. Masaya ang lahat at punong-puno ng energy. May dala ang iba ng gitara. Kaya hindi nawala ang kantahan habang nasa biyahe. Ang iba ay nagkukwento ng mga karanasan nila noong training at yung iba naman ay nagtatawanan lamang kahit sa maliit na bagay. Habang nasa biyahe ay napansin ko na unti-unting lumalayo kami sa kabihasnan. Unti-unting nagiging tahimik ang paligid. Puro mga puno at bundok na lamang ang nakikita ko sa labas ng bintana. At doon ko rin napansin na unti-unting humihina ang signal ng cellphone ko. Sa una ay hindi ko masyadong pinansin kasi sanay naman akong nawawala ng signal sa probinsya. Pero habang tumatagal ay tuluyan na talagang nawala ang signal. Wala ng data. Wala ng tawag o text. Sabi ng iba ay ganito raw talaga kapag papunta ka ng White Beach. Habang nakatutok ako sa phone ko ay biglang nagbago ang atmosphere sa loob ng van. Mula sa masayang kantahan at tawanan ay biglang tumahimik ang lahat. Nakasalubong kasi kami ng isang funeral convoy. Sa probinsya namin ay lagi kong naririnig na kapag nakasalubong mo ang ganyang prosesyon, dapat daw ay magdasal kahit na sandali. At yun din ang ginawa ko. Tahimik akong nagdasal sa loob-loob ko. Ramdam ko na kahit ang mga kasama ko ay biglang natahimik din. Siguro ay kanya-kanya rin ng panalangin. Pagkalampas namin ay unti-unting bumalik ang sigla ng grupo. May mga nagbibiro pa nga ng "Oh guys, pampawala ng malas daw yan." At nagtawanan ulit ang iba. Pero para sa akin ay hindi ko na mabura sa isipan ko yung mga kabaong na nakita ko. Hindi ko alam kung konektado ba yon sa sinabi ng senior namin na sigurado ba kayong kaya ninyo ang lugar na yon. Pero nagsimula na akong makaramdam ng hindi may paliwanag na kaba.
Pagdating namin sa White Beach, maganda ang bungad ng lugar, Papa Dudut. Kita mo agad yung dagat na kumikislap mula sa malayo at yung mga puno na tila bumabalot sa paligid. Ang ilan sa amin ay agad na naglabas ng tent at nagsimulang magtayo. May dala rin kaming mga gamit para sa overnight, mga lutuan, pagkain at kung ano-anong pang-camping. Sa totoo lang ay excited din ako kasi first time kong makakaranas ng ganito kasama ang buong batch. Pero hindi pa man kami natatapos mag-setup ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Unay patak-patak lang pero ilang minuto lang. Bumigay na ang kalangitan. Ang ingay ng patak ng ulan na parang pinupukpok ang buong lugar. Yung iba ay nagtatawanan pa kasi sabi nila ay swerte daw kapag inulan sa outing. Pero nang tumagal na at tuloy-tuloy ang pagbuhos ay naging abala na ang lahat. Nabasa ang mga gamit namin pati mga tent na tinayo namin ay hindi kinaya ang hangin at ulan. Nagkakagulo na kami kung saan tatakbo. Mabuti na lamang at may isang senior na nagsabi na may kakilala siya na may kamag-anak na may bahay doon. Hindi kalayuan sa kung nasaan kami. Kaya kahit basa na at halos nanginginig na sa lamig, ay nagpasya kaming puntahan yon. Medyo mabato ang daan at madilim pa dahil makulimlim pero sinundan lang namin yung senior. Lahat kami umaasa na sana'y makasilong na at makapagpatuyo ng gamit. Nang makarating kami ay hindi ko inaasahan ang bumungad. Isang malaking bahay. Halos maalaman-syon ang itsura. Malaki ang gate at mataas ang pader na nakapalibot dito. Pagpasok pa lamang ay ramdam ko na agad na matagal nang nakatayo ang bahay na yon. Maganda, elegante at halatang may kaya sa buhay ang may-ari. Pero may kakaibang bigat sa hangin na bumungad sa akin. Hindi ko ma-explain kung bakit pero iba ang pakiramdam sa mismong harap pa lamang ng bahay. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa amin. Siya raw ang caretaker ng bahay. Mahina ang boses niya at halos pabulong kung magsalita. Simple lang ang suot niya pero agad kong napansin na palagi siyang nakatitig sa amin. Para bang binabasa ang bawat kilos namin. Sabi niya ay wala raw problema kung doon kami manatili. Basta raw ay ayusin lang namin ang gamit at huwag masyadong maingay. Pumasok kami sa loob at doon ko lalong nakita kung gaano kalaki ang bahay. Maluwag ang sala. May malalaking bintana at nakasabit ang mga chandelier. Kahit medyo madilim dahil makulimlim pa rin sa labas, ay kita pa rin ang ganda ng pagkakaayos. May halong antigong vibe yung mga gamit sa loob. At ang mga sofa, center table pati yung mga kortina, lahat ay mukhang mamahalin pero halatang matagal nang hindi nagagamit. Dinala kami ng caretaker sa isang malaking kwarto sa itaas. Ang sabi niya ay doon na raw kami magsama-sama para hindi maghiwa-hiwalay. Pagpasok ko ay nakita kong may 3 single bed at isang family bed. Agad na nagunahan yung iba para makakuha na ng kama. Yung iba ay naglatag na lamang ng banig at kumot sa sahig kasi hindi nakasya ang lahat. Ako naman ay nakahanap pa ng pwesto sa tabi ng isang kabatch kong medyo lasing dahil sa inuman sa biyahe. Halos bagsak na siya at pagod at lasing pa. Kaya naman hindi na rin ako nagdalawang isip na doon na lamang tumabi. Habang nag-aayos kami ay medyo nag-ingay pa yung iba. May nagkukulitan, may nagbubulungan ng mga jokes at may kumakain pa ng baon. Pero nang magtagal ay unti-unti na rin natahimik ang lahat. Siguro ay dahil sa pagod at dahil na rin sa lamig ng panahon. May ilaw naman sa kwarto pero hindi ito maliwanag. Isang dim light lang mula sa lampshade ang nagbigay ng liwanag. Sa ganung uri ng ilaw ay halos anino lang namin ang nakikita. At mas nangingibabaw ang kadiliman. Unti-unti na akong nakaramdam ng antok pero bago ako tuloy-tuloy na makatulog ay napansin kong halos lahat
ay tahimik na. May mga mahihinang bulungan pa mula sa dulo ng kwarto. Pero karamihan ay nakapikit na at nagpapahinga. Kinuha ko ang cellphone ko para sana maglaro pero halos ubos na rin ang battery. Kaya napilitan akong hanapin ang charger ko. Habang kinakapa ko ang gilid ng kama ay bigla akong may naramdaman na may natamaan akong malamig na bagay. Una, iniisip ko na baka tela lamang ng kumot o unan. Pero nang ipagpatuloy ko ang pagkapkap, bigla kong nakapa ang tila paa. Malamig yon at sobrang lamig at may kasabay na telang madulas na dumadampi sa balat ko. Napahinto ako at halos nanigas ang buo kong katawan sa kinakatayuan ko. Hindi ako makagalaw at hindi ako makapagsalita. Hindi ko na tinuloy ang paghahanap ng charger at mabilis kong tinakpan ang buong katawan ko ng kumot. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng dibdib ko at pilit kong kinakalma ang sarili ko. Pero bago pa ako makatulog ay biglang nagising ang buong kwarto sa malakas na sigawan. Dalawa sa mga kasama ko ang nagsisigaw at parehong hawak ang ulo nila. Napatoy ang ilan at agad na binuksan ang ilaw. Sabi ng dalawa ay may biglang na nabunot ng buhok nila habang natutulog. Kitang-kita ko sa mukha nila ang gulat at takot. Yung iba naman ay nagdududa at sinabing baka trip lang o biro. Pero parehong nagtatayuan ang balahibo ng dalawa at sinasabing hindi nila kilala kung sino ang gumawa noon. Nagkaroon pa ng pagtatalo kung seryoso ba yon o hindi. Ang iba ay pinipilit na biro lamang pero halatang nanginginig ang boses ng dalawang kasama namin. Ako naman ay hindi ko masabi kung ano ang gagawin ko. Pinili ko na lamang na manahimik dahil hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin sa kamay ko yung malamig na paa na nakapako kanina. Habang nagkakagulo, napatingin ako sa bandang balcony ng kwarto. May sliding door doon na nakabukas ng kaunti. At mula sa kinakaroonan ko ay kita ko ang labas. Doon ko nakita ang isang babae na nakaputing damit nakatayo lamang. Hindi siya gumagalaw at nakaharap lang sa amin. Napakagat ako sa labi ko at halos hindi makahinga. Agad kong siniko ang senior na gising pa at nakaupo sa kabilang kama. Itinuro ko ang balcony at kitang-kita ko sa reaksyon niya na nakita rin niya ang babaeng yon. Hindi kami makapagsalita pero nagkatinginan lamang kami at parehong alam na hindi normal ang nakikita namin. Pagkatapos naming makita yung babaeng nakatayo sa balcony, ay doon ko talaga naramdaman na hindi na magiging normal ang outing namin. Lalo na noong biglang nawala yung babae. Kahit anong pilit ng ilan na ibalik ang dating saya, yung kwento-kwento at biruan ay ramdam ko na pilit lang ang lahat. Walang sino man ang tapat na nakangiti. At kung tumawa man ay halata na gawa-gawa lamang para gumaan ang pakiramdam. Pero hindi gumaan, mas lalo pang ang bumigat kasi kahit pilitin mong iwaksi, yung mga nakita mo ay may naiiwan ng marka sa isipan mo. Tahimik kaming nakaupo sa sala nung bigla na lamang may isa sa mga babae naming kasama ang napahagulhol ng iyak. Akala ko nung unay baka napikon lang o nag-aaway sila ng isa. Pero hindi. Iba yung itsura ng mukha niya. Maputla siya, nanginginig ang labi at tumuturo siya sa dingding na para bang may nakikita siyang mas matindi pa kesa sa mga nakita namin sa balcony. Lahat kami napatingin kung saan siya nakaturo. Doon namin nakita ang portrait na nakasabit malapit sa pintuan ng kwarto. Isa yung lumang larawan ng babae. Nakaupo ng diretso at suot ang isang makalumang bestida. Hindi naman agad katatakutan kung titingnan mo lang ng mabilis. Pero habang tumatagal yung tingin namin,
may kakaibang bigat. Hindi ko masabi kung galit ba o malamig lang yung mga mata niya. Pero may hatid itong kaba na hindi madaling ipaliwanag. Yung umiiyak naming kasama ay paulit-ulit niyang sinasabi na galit daw yung mata ng babae sa portrait. Diretso raw ang tingin sa kanya, hindi humihiwalay. Yung iba naming kasama ay sinubukan pa siyang asarin at sinabing baka pagod lang siya o sobrang takot sa mga nangyari kanina. Pero ako mismo, Papa Dudut, habang nakatitig ako sa portrait ay may kung anong dumadagong-dong sa dibdib ko. Hindi ko na hinintay pang lumala ang sitwasyon. Lumapit ako sa portrait at inabot ko yon. At doon ko naramdaman kung gaano kabigat. Hindi lang literal na bigat dahil gawa sa kahoy at may salamin, kundi bigat din na parang ayaw mo siyang hawakan ng matagal. Hindi ko na inalintana. Tinanggal ko mula sa pagkakasabit at dinala ko sa isang sulok at tinakpan ng kumot. Ang sabi ko pa, ayan, wala nang makakakita sa kanya. Huwag na kayong matakot. Medyo kumalma yung kasama naming babae, pero hindi siya tuluyang natahimik. Kahit na hindi na niya nakikita ang portrait ay nanginginig pa rin siya. At doon nagsimula yung gabing halos hindi na kami pinatulog. Nang makabalik na ako sa kama ay halos sabay-sabay kaming pinilit na pumikit. Kailangan naming magpahinga. Kasi bukas maaga pa ulit ang lakad namin. Pero halos hindi pa kami nakakapag-adjust sa katahimikan nang bigla na lamang may tumawa ng malakas. Napabalikwas kami ng bangon. Isa sa mga kasama namin ay tulog pa pero ang lakas ng tawa. Hindi yung normal na tawa ha, kundi yung tipo na biglang sisirit sa kalagitnaan ng katahimikan. Mahaba, mabigat at parang hindi siya mismo yung tumatawa. Nagkatitigan kami ng mga gising at lahat kami ay napalunok ng sabay-sabay. May ilan na pinilit na magpatawa at sinabing baka nananaginip lang nang nakakatawa yung kasama namin. Pero alam ko, ramdam ko na iba yung tawang narinig namin. Hanggang sa nahiga na ulit siya at natulog na parabang walang nangyari. Kinabukasan ay siya mismo ang nagkwento na wala siyang kahit na anong natatandaan sa nangyari kagabi. Hindi pa natatapos doon ang lahat, Papa Dudut. Yung body ko na katabi ko sa kamay bigla siyang nagising noong sumunod na gabi na pawis at hinihingal. Pinilit ko pa nga siyang tanungin pero ayaw niyang magsalita. Kinabukasan lang siya nag-open up at ang sabi niya habang natutulog siya, may matandang lalaki raw na nakadagan sa kanya. Ang bigat daw at hindi siya makahinga. At mas masahol ay sinasakal daw siya. Sinubukan daw niyang sumigaw pero walang lumalabas na boses sa kanya. Doon ko naalala, yung itsura niya kagabi nakahawak siya sa dibdib. Hingal na hingal at parang galing sa isang karerang matindi. Hindi ko na alam kung bangungot lamang ba yon o talagang may kakaibang nangyari sa bahay na yon. Dahil sa susunod na insidente ay nagpasya ang ilan na huwag nang talagang matulog. May nagbantay, may nagkwentuhan nang walang saysay na bagay para lamang manatiling gising. May iba naman na nagkape ng sobra pero kahit pilitin mong maging alerto, ramdam pa rin ang bigat ng takot. Ang hirap iwasan kasi nandyan lang siya, nakapaligid. Pagdating ng umaga ay halos lahat kami ay pagod at lutang. Ang iba ay hindi kumain ng almusal at ang iba ay nakatulala lamang. Nawala ng sigla ang buong grupo, yung dating puno ng tawa at kantsawan. Naging puno ng mabibigat na buntong hininga. Walang nagsasalita at parang lahat ay ayaw nang magkwento ng naranasan nila. Pero bago kami tuluyang makaalis, isa pa sa mga kasama namin ang nag-open up. Ang sabi niya buong gabi raw ay ramdam niya
na may nakatayo sa gilid ng kama niya. Hindi raw siya makapikit kasi pakiramdam niya ay nakatingin lang sa kanya buong gabi. Kaya naman buong magdamag ay gising siya. Nakatalukbong ng kumot at hinihintay lamang na sumikat ang araw. Doon na nakialam ang mga seniors at napagdesisyonan nilang hindi na ligtas para sa amin ang manatili pa sa mansyon. Kahit gaano pa kaganda at kalaki ang bahay ay hindi na ito nagdadala ng kasiyahan. Kundi puro takot kaya agad nilang sinabi na aalis na kami sa araw na yon. Wala nang outing, wala nang bonding basta makaalis lamang kami. Mabilis kaming nag-impake, walang nagbibiro at walang nagkwekwento. Lahat seryoso at gusto nang matapos ang karanasan. Napagkasunduan naming dumaan sa isang shortcut palabas ng White Beach. Ayon sa isa naming senior ay mas mabilis daw yon kesa bumalik pa sa main road. Pagdating namin sa gubat ay ramdam agad ang lamig at bigat ng hangin. Puro puno, puro dahon at puro huni ng mga ibon. Walang nagsasalita. Ang narinig lang ay tunog ng mga yabag at hampas ng hangin. Sunod kami sa linya at bawat isa ay nagbabantay sa bawat hakbang. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay bigla na lamang nagsalita ang body ko. Galit ang tono niya at ang sabi niya ay, "Hoy, sino ba yung tumulak sa akin?" Napahinto ang lahat. Lumingon kami at nakita naming nasa gitna siya ng linya. Walang nakadikit sa kanya at walang malapit para makahawa. Agad naming sinabi na wala, na baka nadapa lang siya. Pero nanginginig yung boses niya nang sabihing may malakas daw na kamay na tumulak sa likuran niya. Lalo kaming napatigil sa lakad. Kung walang tao sa likod niya ay sino ang gumawa noon? Pagkatapos ng nangyaring pagtulak sa gubat ay mas lalo nang lumakas ang kagustuhan naming makalayo na papadudot. Walang nagsasalita pero ramdam kong pare-pareho ang iniisip ng lahat. Kung hindi kami aalis agad ay baka may mas masama pang mangyari. Sunod-sunod lamang kami sa linya. Nakayuko, binibilisan ang hakbang para lamang makarating sa daanan palabas. Habang papalapit na kami sa dulo ng gubat, unti-unti nang nagiging maliwanag at maririnig na ang hampas ng alon. Doon namin nakita ang ilang matatanda na abala sa pangunguha ng lamang dagat. May dala silang basket at sako, basa mga damit nila at halatang sanay sa ganong mga gawain. Normal lang naman sana yon, pero may isa sa kanila na biglang tumigil at lumapit direkta sa kinakatayuan ko. Isang matandang babae. Nakalugay ang buhok at bitbit ang maliit na timba. Hindi siya nagsalita kaagad pero bigla niya akong tinapik ng malakas sa balikat. Nagulat ako at muntik pa akong mapaatras, papadudot. "May sumama sa iyong bata," wika niya. Napatingin lang ako sa kanya at bago pa ako makapagtanong ay lumakad na siyang muli. Iniwan akong nakatayo roon na parang nablangko. Ang mga kasama ko ay tahimik lang din, walang nagkomento. Pero ramdam kong lahat sila ay nakaramdam ng bigat mula sa sinabi ng matanda. Tahimik kaming bumalik sa Maynila, walang biruan, wala nang kahit na anong kwento sa biyahe. Pagdating ng dorm ay doon ko naramdaman na kakaiba ang balikat ko. Sa unang gabi pa lamang ay nilagnat ako ng mataas. Pinilit kong bumangon at tumingin sa salamin at doon ko nakita na may marka sa balikat ko. Parang bakas ng kamay na hindi ko alam kung papaanong napunta doon. Mula noon, nagsimula na ang sunod-sunod na kababalaghan sa akin. Habang nag-aaral akong mag-isa sa dorm, may naririnig akong mga bulong na boses. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi pero malinaw na may bumubulong. Paglingon ko ay wala namang tao at minsan ay tumatayo ako para silipin kung may dadaan sa hallway. Pero palaging wala. Mas nakakatakot nung minsang nasa CR ako.
Habang nakatingin sa salamin ay may biglang dumaan sa likuran ko. Dali-dali akong lumingon pero wala namang tao. Doon ko naisip na baka totoo yung sinasabi ng matandang babae. Baka may dala na talaga akong hindi ko nakikita. Dumating pa ang ROTC training, dapat ay masaya yon. Kasamang mga kaklase, nakikisigaw sa utos ng mga officer. Pero hindi ako mapalagay buong araw. May bigat sa dibdib at hindi mawala-wala yung kaba. Hanggang sa may isang kasama ako na biglang nahilo at napaupo sa gilid. Sabi niya may matandang babae raw na dumaan sa harapan niya. Lumingon siya sa akin at doon kami nagkatinginan. Pareho kaming natigilan at kinilabutan. Kasi pareho naming alam na hindi dapat may bata roon. Mas lalo pang lumala ang mga sumunod na gabi. Madaling araw ay may kumatok sa pinto ng dorm ko. Unay iniisip kong baka body ko lamang, pero nang pagbuksan ko, wala namang tao. Akala ko ay tapos na, pero pagtingin ko sa sahig ay basa ito. At may naiwan pang bakas ng maliliit na paa papasok sa loob. Doon ako tuluyang natakot. Hindi ko alam kung makakatulog pa ba ako ng maayos. Isang gabi ay may nag-share ng group picture sa GC. Kuha yon noong outing sa White Beach. Akala ko ay normal lang pero pagtingin ko ay may isang batang nakaputing damit na nakatayo sa likuran namin. Hindi siya kasama sa grupo. Napansin ko agad at halata ring napansin ng iba kasi biglang natahimik ang GC. Walang nag-comment, walang nagbiro. At bago pa magtagal ay dinilit agad yung picture. Pagkalipas ng ilang araw, mas lumala pa ang pakiramdam ko. Ang balikat ko ay laging mabigat. Hindi ko may galaw ng maayos at pakiramdam ko ay may nakasabit sa akin. Doon na nagdesisyon ang body ko na dalhin ako sa albularyo. Pagdating namin doon ay tinignan agad ako ng matanda. Hindi pa ako nagkukwento pero sabi niya ay may nakasama raw ako galing sa mansyon. Hindi raw basta aalis yon. Kailangan daw magdala ako ng asin at insenso para sa isang ritual. Sinunod namin at habang ginagawa yung ritual ay pinaupo ako sa gitna. Pinalibutan ng asin at sinunog ang insenso. Habang umaalinsangan ang amoy, ay nagsimula akong umiyak nang hindi ko maintindihan kung bakit. Sobrang bigat ng dibdib ko at pakiramdam ko ay may humihila sa likuran ko. Pinapikit ako ng albularyo at paulit-ulit siyang nagdasal. Hanggang sa matapos ay parang gumaan ako. Pero hindi pa rin ako panatag. Akala ko ay tapos na pero kinabukasan ay nagising akong pawis na pawis. Lumingon ako at nakita ko ang body ko at gising din. Ang sabi niya ay nanaginip raw siya ng matandang babae na nakatitig sa amin. Napahinto ako kasi ako mismo yun din ang panaginip ko. Pareho kaming nanaginip ng parehong eksena. Doon kami tuluyang natakot. Hindi na kami makampante kahit may ritual na. Kaya naman nagpasya kaming bumalik sa White Beach. Hindi para mag-outing kundi para makiusap at magbigay alay. Sa tabing dagat nagsindi kami ng kandila at nagdasal. Wala kaming dalang kung anong gamit. Simpleng dasal lamang at pag-aalay ng kandila. Doon ko naramdaman na unti-unting gumaan ang balikat ko. Hindi ko maipaliwanag kung papaano, pero ramdam ko na parang may nawala. Pagbalik namin sa Maynila ay doon na bumalik sa normal ang lahat. Unti-unti ay wala na ang mga boses, wala na mga nakikitang anino sa gilid ng paningin. Nakakakain na ako ng maayos, nakakapag-aral ng walang sagabal, at hindi na rin bumibigat ang katawan ko. Hanggang ngayon, kwento na lang ang lahat. Pag nagkakasama-sama kami ng mga kaibigan namin, minsan ay binabalikan namin yung karanasan na yon pero sa bawat pagkakataon ay lagi kong inuulit ang babala. Kasi papadudot hindi lahat ng iniwan nating alaala ay nangangahulugang nakalaya na tayo.
May mga pagkakataon na kahit iniwan na natin ang isang lugar, may sumusunod pa rin sa atin. Lubos na gumagalang, Jaire. Mga kastorya, isa na namang kwento ng kababalaghan ang ibinahagi sa atin ng ating ka-online na si Jaire. Sa kwento niyang ito ay natutunan natin na hindi lahat ng lugar na napupuntahan natin ay dapat baliwalain. May mga bagay na kahit matagal nang iniwan ng mga tao ay nananatili pa rin ang bakas ng nakaraan at minsan ay may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Mga ka-online, mga kastorya, ang katapangan ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kagalit o katigas ang loob kapag kaharap ang mga bagay na hindi natin kayang may paliwanag. Minsan ang tunay na tapang ay yung marunong rumespeto at umunawa. Kaya sa inyo, kung may mapuntahan man tayong lugar na kakaiba, matutong magpakumbaba. Huwag basta-bastang magyabang at maghamon. At higit sa lahat ay huwag nating mamaliitin ang mga pamahiin o paalala ng mga matatanda. Totoo man o hindi ay mas mabuting sumunod na lamang kesa ang mapahamak. At sa uli, tandaan natin na hindi lahat ng iniwan nating alaala ay nakakapagpalaya sa atin. May mga kwento at karanasang dadalhin natin sa panghabang buhay bilang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi lahat ng mata ay nakikita. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa